Double check your YouTube channel dahil baka naka-turn on yung YouTube settings na to sa'yo. May isa po kasing YouTube settings na hindi natin alam, isa ito sa unti-unting pumapatay ng views ng channel natin. At ang malala pa dito, karamihan po ng mga baguhan ng mga creators ay hindi po alam yung about dito. At hindi alam na naka-turn on pala ito sa kanila. Hello mga moms, welcome back po sa aking channel. Kung bago ka dito, ako si Jem at nagbibigay ako ng mga tips para sa mga aspiring YouTubers. So for today's video po mga moms, ipapakita ko sa inyo, ipapaliwanag natin kung paanong itong YouTube settings na to ay nakakasira sa CTR ng channel mo. Pinapababa yung retention nito at kung paano nito pinatitigil ang pag-recommend ni YouTube sa mga videos mo. Ang dahil lang dito sa isang settings na to. Sir, lalong-lalo na sa mga baguhan na content creator dito sa YT, importante na panoorin po ninyo ito hanggang dulo. Dahil baka isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi tumataas yung mga views mo. So, ayun mga ma'am sir, narinig nyo na po ba yung tinatawag or yung settings dito sa YouTube na tinatawag na auto-dubbing? So, nung time na inilabas ni YouTube ang auto-dubbing, actually maraming creators yung na-excite, maraming creators yung natuwa. Kasi unang-unang maiisip natin is, wow, nice, makakarating na yung mga videos ko sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. Dadami yung mga audience na pwedeng makapanood ng mga videos ko. So, ganun yung una kasi nating maiisip. Pero alam nyo ba mga ma'am sir na marami rin mga creators na kabaliktaran yung nangyari sa channel nila. So ayun, nung time na tinurn on po nila itong auto-dubbing na to, ay biglang bumagsak yung views ng mga videos nila. So lumiliit po yung impressions, and then nawawala yung pinaka-momentum ng mga videos. So minsan after 24 hours daw is wala na. Sa tingin po ninyo, bakit kaya? Ang rason po ay dahil pinapakita ni YouTube yung mga videos natin sa mga maling audience. Napanood ko sa isang video ng sikat na vlogger sa US yung about dito. Actually, maging ako, napadouble check ako sa YouTube channel ko dahil baka nga naman meron pang mas iaangat yung progress ng channel ko and nabablock yon dahil dito sa YouTube settings na to. And kapag po kasi mga ma'am sir naka-on yung auto-dubbing or yung ating multi-language audio, minsan kasi kahit hindi natin sinasadya, nagkakaroon po yung mga video natin ng tinatawag na extra audio tracks. At hindi po laging maganda yan. That's why bumababa yung mga views natin and nare-recommend yung mga videos natin sa maling mga audience. So kapag mali po yung audience ng mga video natin, syempre hindi pa nonoorin yan. Ikiklik man pero hindi yan itutuloy na panoorin. In short, yung mga audience na yun ay hindi interesado sa mga video natin. For example, ang nangyayari kasi dito mga ma'am sir, no? For example, ako, tinurn on ko yung settings na to na auto-dubbing. Instead na ipakita ito sa core audience ko, which is yung mga Pinoy, mga Pilipino na nanonood, interesado sa mga video ko. So, ang nangyayari is, pinapakita ni YouTube ito sa mga Spanish viewers, French viewers, Indian viewers, na kahit naman hindi sila interesado doon sa niche mo, doon sa video na ginawa, sa topic mo. That's why, ang baba ng CTR. Walay yung retention, bagsak yung analytics ng videos mo. Diba? So ano-ano yung mga epekto? Ano-ano yung mga epekto kapag pinipilit ni YouTube yung mga videos natin sa iba't ibang bansa? Ang totoo, hindi naman talaga yon yung ating target audience. Number one, bumababa po yung CTR dahil hindi po tugma yung thumbnail at title ng video natin doon sa language na nakikita po nila. So, bumabagsak po yung average view duration dahil po minsan ay hindi natural pakinggan yung tinatawag na auto-dub audio. And then, by that time, iisipin na ngayon ni YouTube na ay hindi maganda yung performance ng video. That's why, hindi niya na ito masyadong ire-recommend. So, that's why, yung recommendations ni YT ay humihinto. Kaya, magtataka kayo, after 24 hours, after 48 hours, is hindi na nadadagdagan yung views. Stay na lang siya sa ganung views by the time. So, ayan. Kaya importante po na i-check natin, i-double check natin yung ating mga YouTube settings. I-check natin, baka naka-turn on po ito sa atin. So, minsan kasi guys, marami kasing dahilan kung bakit po mababa yung views ng mga video natin and hindi nagwo-work sa atin. Hindi nagwo-work yung videos o yung mga uploads natin. So, sometimes hindi po nag-fail yung ating mga videos dahil lang sa pangit yung videos natin. Nag-fail din yung ating mga videos dahil pinakita ito sa maling tao, sa maling mga audience. So, yan po yung real consequences about this auto-dubbing.
So mga ma'am sir, ano ba yung setting na dapat mo i-off? Saan mo ba to makikita? So, ipapakita ko sa inyo mga ma'am sir kung ano or saan kayo pupunta para i-turn off or i-double check na dapat naka-turn off po yung YouTube settings niya na auto dubbing. Okay, go to your YouTube studio. Click the settings sa gilid. Go to advanced settings. Kapag ganyan yung nakikita ninyo na naka-check yung dalawang to, ibig sabihin naka-turn on po yung inyong auto dubbing. Make sure po na ganito yung makikita ninyo sa automatic dubbing. So, kailangan po naka-uncheck yan. Pag ganyan po, meaning naka-turn off yan. Now, kung na-turn off nyo na, i-click nyo lang tong save, then you're done. Actually, mga mamsers, nakikita ko, experimental pa lang kasi itong auto dubbing na to. So, hindi pa siya masasabi natin na 100% perfect. Lalong-lalo na dun sa mga personality channels, yung mga vloggers, yung mga commentary creators. Mas nakakasira kasi siya. Mas marami yung disadvantage sa kanya kaysa doon sa nakakatulong or advantage. So ngayon, kapag na-turn off mo na yung auto-dubbing doon sa YouTube settings mo, so ito yung mga dapat mong gawin. Unang-una dyan, number 1, panatilihin natin na iisang language lang yung ginagamit natin sa mga videos natin. So para hindi malito yung algorithm ni YouTube. So even yung algorithm kasi is nalilito rin yan kung saan niya ba dadalhin or saan niya ba ipapakita yung mga video natin. And also by that, mas malinaw kay YouTube yung mga main audience mo. Instead po na dubbing or instead na i-turn on natin yung auto dubbing, gumamit na lang tayo ng captions for safety. No, mas okay yung captions. And kung talagang goal mo o gusto mo talaga ng multilingual or mag-multilingual, so gumawa ka ng separate na channel. So gumawa ka ng hiwalay na channel. So, mas gusto kasi talaga ni YouTube na malinaw yung audience o malinaw yung mga audience per channel. So ayun, Ma'am Jem, bakit ba talagang nakakasira to? Ipagpapatuloy ko yung ganitong settings. So ganito kasi yan mga ma'am sir. For me ang YouTube recommendation kasi is based on performance among similar viewers. So for example, kung mga Filipino yung main audience mo, pero dahil naka-turn on yung auto-dubbing mo, pinapakita ni YouTube ngayon yung mga videos mo sa mga taga-Mexico, taga-Brazil, taga-France, let's say taga-India. So magiging sabog yung audience signal mo. At kapag nalito na si YouTube, yung algorithm ni YouTube at hindi niya na alam kung para kanino ba talaga o para saan audience ba talaga yung video mo, so that's the time na magde-decide na siya na hindi niya i-recommend yung video mo. So Ma'am Jem, paano ba ginagamit ng tama yung auto-dubbing? Kasi hindi naman yan nilagay dyan ni YouTube para makasira lang or sirain lang yung YouTube channel natin. Siyempre, nilagay yan dyan ni YouTube, meron ding advantage yan. Mga ma'am sir, para sa mga tutorial channels, no, para sa mga tech, ang niche, mga faceless videos, minsan mga ma'am sir, magandang strategy din siya. Pero dapat sundin mo yung mga bagay na to. Unang-una, i-dub mo lang ang videos na mataas ang performance sa main audience mo. Then, huwag mong idadub yung mga personality videos kasi ang awkward pakinggan yan. And then, always check your analytics. Kapag biglang nag-spike yan sa ibang bansa, usually bumabagsak yung retention. So, ayun, i-turn off mo yung iyong auto-dubbing, linawin mo yung audience signal ng channel mo, at hayaan mo na si YouTube ang mag-recommend ng mga video mo sa mga tamang audience. So, ayun mga ma'am sir, sana nakatulong sa inyo yung topic natin na to about this auto-dubbing. I'm sure yung iba alam na yung about dito, and I'm sure na marami pa rin yung hindi nakakaalam nito, lalong-lalo na yung mga baguhan. Actually, ako, monetize na ako nung nalaman ko yung about dito. Hindi ko rin to alam before and wala rin akong idea na may ganitong settings na nakaka-apekto rin pala sa ating views or nagiging dahilan kung bakit mababa yung mga views ng channel natin. So ayun mga ma'am sir, if you think na nakatulong po sa inyo yung video na to, please like and subscribe at i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. I just want to give a big shout out doon sa loyal members natin. Thank you so much po. And I hope na madagdagan pa tayo, no? Madagdagan pa tayo ng mga members hanggang sa susunod na taon at susunod pa. And also, yung ating mga loyal viewers, mga loyal subscribers na laging nakasupport. Ayan, thank you so much mga ma'am and sir. So, ayun lang mga ma'am sir. Have a nice day. Thank you for watching and see you on my next video. Bye po!